It's 24 ng December 2025 ng 16:18 alas 4:18 ng hapon dito. So tulad ng sinabi ko na dati na magbablog tayo na mag-share tayo ng mga inspiration, mga admirable na about Christmas. So before tayo pumunta doon, mag Christmas balita muna tayo. Laki na ng pinayat ko. So Christmas balita kahapon, di 23 ng December. Pupunta sana ako, wala akong pera talaga, sabi ko. Pati doon, kasi yung lahat ng mga contacts ko, aba, tataka ako na wala rin eh. So, alam ko na agad na merong nangyayari na hindi maganda, kumbaga tinitimbrihan na nila agad. So, ngayong ang ginawa ko kahapon, di tanghali, pumunta ako doon sa Pasong Kamatsili. Pinunta ko yung mga tropa doon. Awa naman ng Diyos, nakauwi ako ng 30 pesos. Nakakuha tayo ng 30 pesos kahapon. Putang ina. Paskong Pasko. So, buwisit ako. Sa sigarilyo lang, naubos na eh. Nagbiyahe ako, tapos bumili ako sa tindahan. Ubus na agad, 5 piso na lang natira nung umuwi ako dito. So, kasi lahat ng pinuntahan ko, dun sa pinuntahan ko sa tropa, sarado naman, sarado yung shop. Tapos, yung pinuntahan ko sa barangay ng Pasong Kamatsili, Uno, aba, wala daw dun. Pero nandun yung motor, tinuturo lagi ako dun sa taas ng office. Tinatawag ko doon, wala eh. Tapos doon sa bahay, wala. Aba, alam mo na. Mukhang nagkatimbrihan na. So, yun ang nangyari kahapon. Kasi ang gusto yata mangyari ng mga siraang baliw na to is yun nga, yung gawin tayong PT, gawin tayong kawawa sa Pasko, gawin tayong kumbaga para bang yung gusto tayong igaya sa kanila. Kasi nga ang Pasko lalong-lalo na ako may pinatunayan tayo sa mga gospel, sa mga aral sa Diyos. Tapos ako pa nag-introduce ng Pasko. Para bang itong mga dating daan natin to o kaya mga iglesyang ni Cristo na to, sila yung mga kupal dito na sila kasi walang Pasko. Wala silang Pasko sa kanila. Ito naman dating daan, merong Pasko araw-araw sa kanilang Pasko. Pero hindi sila nakikisabay sa Pasko ng ganito. Sanlibutan nga daw eh. Siguro parang gano'n na nangyayari na parang nakikita ko na gusto kong igaya sa kanila na na katarantaduhan nila na wala silang Pasko, wala gagaya naman nila ako sa kanila. Tangin na. Oh. Tapos may narinig naman ako kanina na gusto raw tayong pasunurin. Putang ina. Itong mga baliw na tangan to, isipin mo, pasusunurin yung nagpatumba sa lahat ng reliyon. Itong mga baliw na mga bobong to, itong mga tangang to, gustong pasunurin yung sikat na sikat sa buong mundo tungkol sa nagpatumba, nagpatunay sa iisang Diyos. Antakin mo, isa kang henyo, isa kang pantas, pasusunurin ka ng mga siraulong tanga. Nakuha nyo? Pasusunurin ka ng mga tanga. Mga tanga. Naisip nyo ba yan? Isa kang kinikilala sa buong mundo. Na isa kang
isa kang malupit sa larangan ng debate ng Diyos, tungkol sa Diyos, iisang Diyos, tungkol sa mga aral sa Biblia. Tapos pasusunurin ka ng mga siraulong tanga. Papayag ka ba nun? Nakuha niya. Ano, para pagkaperahan tayo? Awit. Awit yun. So, yun lang, share ko lang sa inyo. Na, yun yata yung plano nila na kada Pasko yan. Na para bang lagi na lang merong abala. Kumbaga talagang nanggugulo sila maigi. Na lalo ng Pasko, bagong taon, yan, ganyan. Basta may pagdiriwang na ganyan. Eh, ang ginagawa ko, tumatakbo agad ako sa malayo. Nasa bukid agad ako. Doon ako, mag-isa ako. So, yun lang, share ko lang sa inyo. Nakalimutan ko pa yung sasabihin ko. So, ganun tayo minamaniobra dito. Ganun tayo sinisistema. So, yun pa nga na napakaraming mga taong mga baliw na gusto tayong igaya sa kanila. Labo. At gusto pa tayong baligtarin kasi nga gustong-gusto nilang para bang gusto nilang sila ang nakikita ko naman sa mga taga Cavite na hindi naman talaga sila makakaporma doon sa mga aral na binigay ko. At gustong-gusto pa nilang sila ang mamuno doon sa sinasabi ko. Bahala kayo nang bahala doon. Wala naman akong problema doon. Putang ina. Kayo nang bahala sa buhay nyo. Magtayo kayo, never. Kayo nang bahala doon. Wala akong pakialam sa inyo. Huwag nyo lang gagamitin yung pangalan ko. Kasi, inyo yan. Iba yung akin. Kasi napakahirap na gagamitin mong pangalan ko. Patanga-tanga ka dyan. Nakuha mo. Gagamitin nyo yung pangalan ko para dungisan yung pinatunayan natin sa iba't ibang bansa. Napakabigat. Yun ang mabigat doon. So, kahit saang lugar naman nakikita nyo, kahit saang lugar dito sa Cavite, saang lugar dito sa Maynila o iba't ibang parin ng Pilipinas, na sila mismo ang nagsasabi kung sino at ano ang pinatunayan ni John Salgado sa buong mundo. Okay, dito na tayo sa inspiration. Pasok na tayo sa inspiration. 7 minutes na eh. So, about Christmas, sa mga Christmas na tungkol sa Christmas, bakit nga ba nagse-celebrate ang Christmas? Sineselebrate. Bakit ako nag-agree sa Christmas? So, ang Christmas kasi, nakita nyo ang Saudi, ito Christmas balita, nakita nyo ang Saudi, ang Baghdad, Syria, Iraq, mga Muslim area yun. Pero nagse-celebrate na sila ng Christmas. Nagugulat nga ako eh. Kasi number one, na kapag may ganun doon, alis ka na. Huwag ka na magpapakita sa mga Muslim doon. So, bakit nagkaroon doon ng Christmas? So, sa conclusion ko, yun nga, sinusuportahan ngayon ni Trump yung mga Muslim area na kung saan may mga Christian na tawag nito na pinahihirapan ng mga Muslim. So, merong ibang Muslim na gising na. Merong ibang Muslim na hindi pa. So, natutuwa ako sa mga Muslim na unti-unti silang namumulat yung mata nila doon sa katotohanan. So, bakit nga ba may Christmas? Sa mga ano kasi, ang Christmas kasi pasasalamat. Sa akin is pasasalamat kasi ito yung sabihin na natin makasanglibutan. Ito yung ginawa ng makasanglibutan ng mga tao. Wow. Anong kasalanan nila? May kasalanan ba? Kung i-celebrate nila, kung di man nila alam kung kailan pinanganak si Jesus,
May kasalanan ba sila? Kayo tatanungin nyo, may kasalanan ba? Ang kasalanan ang sabi ni Jesus, ang kasalanan sapagkat sila ay hindi naniwala sa akin. Yun ang kasalanan. Ano ba ibig sabihin niya doon? Dahil siya ay Diyos. Hindi sila naniwalang siya ay Diyos. Kuha niyo? Ano kasalanan namin? Mag-celebrate lang naman kami. Kasalanan naman ba kami? So, isa sa akin is tawagin nyo ng makasanlibutan kung sila ay nag-celebrate doon sa pagkapanganak ni Jesus na ipinanganak ang tagapagligtas ng mundo. Makasalanan daw, sabi nila, nakikipagsanlibutan ka. Makasalanan ba yun? Na ang isang tagapagligtas ng mundo, sinelebrate mo. Ang kaisa-isang Diyos sa mundo, sinelebrate mo. Hindi ba't nagbibigay ka ng pasasalamat sa Diyos tungkol doon? Nakuha niya. Hindi ba't nagbigay kayo ng pasasalamat sa Diyos dahil ibinigay ng Diyos yung kanyang kaisa-isang tagapagligtas ng mundo? Nakakuha niyo. So, anong kasalanan doon? Wala namang kasalanan ako nakikita doon. Dahil ang kasalanan ang sabi ni Jesus ay sapagkat sila ay hindi naniwala sa akin. Iyon ang kasalanan. Lintik ang bilib ko, lintik ang paniniwala ko sa anak ng Diyos na si Jesus. Doon sa tunay na bugtong. So, tingin ko wala naman akong kasalanan siguro doon kung mag-celebrate ako o makipagsanlibutan ako ng selebrasyon sa kanila. Nakakuha niyo? Unang-una sa lahat, sa Biblia, tinitignan ng Diyos kung ano yung puso mo. Kung gaano ka kadikit sa Kanya. Gaano ka naniniwala sa Kanya. Gaano mo siya kamahal. Nakakuha niyo ba? So, nakakatuwa na nakapag-celebrate tayo dito na natutuwa ako sa mga Muslim na ibang mga Muslim na naging namulat ang mata nila na nagse-celebrate sila ngayon dun sa ibang bansa ng Christmas. Dahil na rin sa tulong ni Trump na sinuportahan niya mga Kristiyano doon sa iba't ibang bansa. Katulad ng Syria, kung saan ano ba tawag nito, yung pinahihirapan yung mga Kristiyano, sinuportahan ng mga sundalong Amerikano yung mga lugar na yun. Makinig kayo sa Twitter, magpunta kayo sa X-Apps. Sa X-Apps kasi walang censorship, walang takip-takip. Hindi katulad sa Facebook, hindi ko alam kung si Facebook is wala ng censorship kasi may mga censorship na hindi nila pinakikita sa tao. Kung ano yung nangyayari sa iba't ibang bansa. Katulad sa Valenzuela ba yun? Na ibinabawal yung nagwelga doon, hindi nila pinakikita yung video. So, sa X-Apps, pinakikita nila lahat yun na nga yung totoong nangyayari sa iba't ibang parte ng bansa. So, malaki ang pasasalamat ng Kristiyano kay Trump dahil sa pagpupursige niya na maibalik ang Pasko sa Amerika at sa ibang lugar. So, nakakatuwa naman na dahil doon na lalo silang napapalapit doon sa iisang Diyos na si Jesus. Na lalo silang napapamahal doon sa Diyos na yun. Nakakuha niyo. So, yun ang maikukonclude ko sa inyo sa Pasko. Na, makasanlibutan yun. Yun ay selebrasyon ng makasanlibutang tao. Dapak, sino ka bang putang ina mo? Sino ba ang sineselebrate dito kundi si Jesus? Kundi ang kaisa-isang anak ng Diyos na si Jesus. Ang kaisa-isang Diyos na si Jesus.
Siya ang sineselebrate dito. Walang putang inang shit dito na ibang tao dito na kung sineselebrate pa. Nakuha niyo? Na kung na keso na nakasabay ng isang pare ang birthday niya. Eh marami namang may birthday ng 25, hindi lang naman yung paring yun. The fuck kayo. Diba? Totoo hindi. Marami may birthday ng 25. Wala nga namang ipinanganak ng araw na to na wala kang kasabay, putang ina. Nakuha nyo? Eh kailan natin si celebrate? Eh doon na ako sa marami para masaya tayong lahat. Kuha nyo. So, napakaganda na naibalik na ngayon sa mga tao ang nagiging malapit na sila doon sa Pasko, kundi na nagiging malapit sila doon sa iisang Diyos na si Jesus, na naging tagapagligtas ng mundo. Bakit siya naging tagapagligtas ng mundo? Wala dapat kayong buhay tulad ko. Wala dapat akong aasamin na buhay na walang hanggan. Katulad nyo na umaasa na may buhay, na sa kabilang buhay ay may buhay. Wala dapat ganun. Kundi bumaba si Jesus para ituro sa inyo kung paano kayo magkakabuhay. Paano kayo maliligtas dun sa kasalanan ng tao. Na kung saan nag-ugat kaila Adan at Eva, nung nagsimula ang nawala nung unang panahon kasi, si Adan at Eva ay eternal ang buhay nila. Sila ay isang immortal na tao. Hindi sila namamatay. Pero nung kumain sila ng puno ng kaalaman, yung puno na, yung bunga ng puno na bawal silang kumain sila noon. Doon nagsimula ang kasalanan ng tao. Kaya naging mortal ang tao. Kaya na hindi na sila immortal, kundi naging mortal na sila. Kundi may kamatayan na sila. Hanggang sa namatay sila. Hanggang yung kasalanan na yon ay nagsasalin-saling lahi. Hanggang dumating ang tagapagligtas ng mundo na kaisa-isang bugtong na anak ng Diyos na kundi walang iba kundi si Jesucristo. Siya ang nagligtas sa lahat tungkol sa kasalanan na yun. At ito ang isasampal nyo sa dating daan. Ang sumpa ng kautusan, yun ang tungkol sa mga kasalanan. Na kasalanan ng mga Israel na hanggang ngayon ay sinusunod nila. At pati mga Muslim, yun yung mga pinatatakbo ngayon sa iba't ibang bansa na ibinaban na ang Sharia law. Ito yung Sharia law dito nakapasok yung mga Sabadista. Ganon din ang mga Sabadista na mga kautusan ng unang-unang panahon. Wala na tayo doon sa kautusan na yon. Dahil yun ay sinumpang kautusan. Yun ay sinumpa sa mga taga-Israel. Hindi naman kayo Israelita. Mga Noipi kayo, di ba? Mga Pinoy kayo. Huwag kayo magpiling, awit. Mga taga-Israel lang ang binigyan nun. Na tinubos ni Jesus ang kasalanan na yon para magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Nakakuha niya. Nakakuha ba ng everybody ang about Christmas? Nakakuha ba ng bawat isa sa inyo kung bakit masarap mag-Christmas? Dahil dito, selebrasyon tungkol dun sa tagapagligtas na nagbigay sa atin ng buhay. Nakakuha niyo. Kahit natawagin nyo pang taga-sanlibutan kami, unang-una sa lahat, putang ina mo, ano bang kasalanan namin? May kasalanan ba kami kung mag-celebrate kami? Nakakuha nyo ba? Baka matuwa pa yung video sa akin kasi nag-celebrate ako dun dahil yun ay pasasalamat sa Diyos. Nagpapasalamat kami na isinilang ang tagapagligtas ng mundo na nagbigay ng karunungan sa amin para maibigay sa bawat tao ang tungkol sa katotohanan sa bawat lahat parte ng bansa sa
whole world, sa buong mundo, na naibigay ang katotohanan sa pamamagitan ni Jesus. Kung wala si Jesucristo, wala tayo dito. Tanga tayong lahat. Wala tayong teacher, wala tayong tagapagpayo, wala tayong tagapagturo. Nakakuha nyo. Kaya napakasarap mag-Christmas dahil pasasalamat sa iisang Diyos na nagbigay ng karunungan sa ating lahat. At next time na ulit, this is John Salgado ng The Rock of Jesus Christ. Alam na alam nyo naman ang ginawa natin. At alam na alam nyo, pilit na binabali-baligtad. Hindi ko alam kung sino itong mga taga-Kabiting to na binababoy ang pangalan ko dito na John Salgado rito sa Cavite. Pakibantay-bantayan nyo mga putang inang yan. Alamin nyo kung sino-sino sila. At gusto kong isampal sa kanila at gusto kong sa lahat ng mga supporters ng The Rock of Jesus Christ, kayo nang bahala at magsabi sa kanila kung ano ba ang nagawa ni John Salgado. Bukod kay Jesucristo na nagbigay ng karunungan, sino ang pangalawang nagbigay sa kanila sa kahuli-hulihang panahon? Sa kahuli-hulihang sandali. Kanino kayo natuto? Nakakuha nyo? Nakakuha nyo ba? Okay? Next time na ulit, this is Merry Christmas sa inyong lahat at maligayang Pasko sa inyong lahat, mga followers ng The Rock of Jesus Christ. Tawagin man tayong makasanlibutan because of Christmas, sabihin mo, pakyo ka. Anong kasalanan namin kung mag-celebrate kami sa isang tagapagligtas ng Diyos? Nakakuha nyo? Pakyuhan nyo agad. Susunod na ulit. This is John Salgado ng The Rock of Jesus Christ. God bless and Merry Christmas sa inyo lahat.